Naingkwes na ang driver ng SUV na nakapatay ng dalawang nakamotorsiklo nitong linggo. Saksi si Salima Refran. I love you po! Love you po! Halos maglupasay si Aling Melinda nang makaharap ang driver ng SUV na nakapatay sa kanyang anak at sa kaibigan ng anak nitong linggo. Ang sumukong sospek, todo hingi ng tawad. Wala naman po akong plano talaga na takasan to, takbuhan. Kasi tao din po ako, may konsensya, may pamilya, may magulang. May anak din ako. Handa raw niyang sagutin ang pagpapalibing at gastusin ng pamilya ng dalawang nasawi. Pero sabi ng pamilya ng biktimang si Lowell Gonzalgo, nakapapasa lang sa NAPOLCOM exam para sa pangarap na maging pulis. Hindi po matatawaran ng pera ang buhay ng kapatid ko. Kasi inaruga yun ng mama ko, ng papa ko. Minahal namin. Hindi ko po talaga sinasadya yung accident lang po talaga yung nangyayari. Wala naman pong may gusto na gawin yun, no? Pero paano ang sadya niyang pag-iwan sa mga nabangga? It is the role, responsibility nung driver concerned na itakbo sa hospital. Takot, kaba, sobrang parang nabigla. Hindi ko talaga naisip po. Tapos the same time, naisip ko ba, kuyugin ako dun. Naharap si San Pablo sa reklamong reckless imprudence resulting in multiple homicide and damage to property, pati abandonment. Tulad ng pamilya Gonzalgo, desidido rin ang pamilya ng isa pang biktimang si Marvin Bose na inulila naman ang isang buwang gulang na anak. Wala siyang kwenta. Dapat tinulungan niya ang mga anak ko. Dapat tinulungan niya, hindi niya ginanon. Kung tutulong po sila, kung voluntary lang po sa expenses, maaari po matanggap tayo. Pero yung sa kaso po, sir, hindi naman po, hindi yung magpapile po tayo. Na-trace ang sasakyan dahil sa naiwang plaka at sa CCTV kung saan kita ring may kasama siya, nahihingan daw ng statement ng pulisya. Iniimbestigahan na rin ang pananagutan ng may-ari ng sasakyan na si Eric Santos at ang nagpahiram ng sasakyan kay San Pablo na si Armelo Dalion. Ako si Salima Refran, ang inyong saksi.